Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea. Si Herodes ang tetrarka sa Galilea. At ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias, dumating sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Ilog Jordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos." Ang kanyang panawagan. Sa gayon, natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyong daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landasin. Tatambakan ang bawat lambak, itabigin ang bawat burol at bundok, tutuwinin ang daang liko-liko, at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Taong 2017, buwan ng Hunyo, mula sa parokya ng Santo Domingo sa bayan ng Abukay, ako ay lumipat sa parokya ng San Jose Manggagawa sa nayo ng Kabkaben sa bayan ng Maribeles. Tandan-tanda ko, 5 buwan ng Hunyo, araw iyon ng Lunes, nang mula Abukay, ako ay lilipat sa Kabkaben. Mula sa highway, papasok ako sa nayo ng Kabkaben at ang sasalubong sa akin ay isang kalsada na bako-bako. Magmula noon, tuwing lalabas, dadaan ako sa daang bako-bako. Tuwing uuwi at babalik, dadaan ako sa daang bako-bako. Sa loob ng mga araw, mga linggo, mga buwan at taon na naglipas, iniisip ko sa aking sarili, hindi ba gagawin ang daang ito? Wala bang balak gawin ang daan na ito? At parang answered prayer. Kalagitnaan ng buwan ng Nobyembre, isinarado ang kalsada mula highway papasok ng Kabkaben. Binakbak. Gagawin na yata. Ginagawa na yata. Mabuting balita. Ang daang bako-bako, pinapatag. Ang daang liko-liko, tinutuwid. At mabubuhay sa iyo ang salita ng Diyos. Papatagin ang bundok, tatambakan ang mga lambak, hindi ba't pinapatag na nga ang burol? Sa pagpasok ninyo mula sa sangang daan ng highway at papasok ng townsite, ang burol doon, pinatag. Pinatag at nilagyan ng warehouse. Ang dalampasigan sa pagitan ng townsite at sitio Boracay, tinambakan at naging mas malawak ngayon at nilagyan ng mga imbakan. At magmula noon, nakaranas ng baha ang sawmill. Kung kayo'y patuloy na maglalakbay sa highway, makikita ninyo sa nayo ng Santa Elena, sa bayan ng Orion, ang bundok pinatag at ang dalampasigan dati ng pulong bato, ngayon ay tinatambakan at magmula noon, ang tubig ulan na malakas, naiipon at namamahay sa bahaging yun ng highway. Papatagin ang mga bundok
Tatambakan ng mga lambak, mabuting balita. Mabuting balita ba na ang bundok na pinatag at ang lambak na tinambakan nagdulot ng baha? Ito ba ang salita ng Diyos na dapat magkatotoo? Papatagin ang bundok, tatambakan ang mga lambak. Mga kapatid, sa pagbasa ngayon ng mabuting balita, ito ang narinig natin. Lumilitaw na ang pagkatao ni Juan Bautista. Sa panahong ito ng Adbyento, ang pagkatao ni Juan Bautista ay siyang malinaw na larawan ng Adbyento, pagbabago. At ang kanyang panawagan, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, magpabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Ang panawagan na ito ng San Juan Bautista ay bibigyan ng larawan, magandang larawan, makulay na larawan, malinaw na larawan sa paggamit ng mga salitang ituwid ang baluktot na daan, tambakan ang mga lambak, patagin ang bundok, ituwid ang liku-likong daan, patagin ang baku-bakong daan. Pero ang panawagan ni Juan Bautista ay matutunghayan natin sa aklat ng mabuting balita ayon kay San Mateo, ayon kay San Juan, ayon kay San Marcos, ayon kay San Lucas. Ano ang natatangi sa panawagan ngayon mula sa salaysay ni San Lucas? Ito lamang, panahon. Bibigyan ng panahon ni San Lucas ang panawagan ni Juan. Ilalagay niya ito na nakapaloob sa isang panahon. Sabi ng pagbasa ng mabuting balita, 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarca sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite, si Lysanias ang tetrarca sa Abilinia, sina Apas at Caipas ang pinakapunong saserdote noon. Hindi lang panawagan ng pagbabago, bibigyan din niya ng panahon, kapanahunan, ang panawagan ni Juan Bautista sa pagbabago. Ito ang mabuting balita, pagbabago at panahon. Ito ang pagnilayan natin. Ito ang pag-usapan natin, pagbabago at panahon. Tatlong bagay. Una, babaguhin tayo ng panahon. Hindi matatakasan, hindi maiiwasan, hindi matatanggihan. Sa ayaw natin at sa gusto, babaguhin tayo ng panahon at sasabayan natin, hindi natin sasalungatin ang pagbabago ng panahon para sa aking sarili. Nung ako ay bata, huwag mo akong hahainan ng crispy pata. Matatakot ka. Uubusin ko yun. Huwag mo akong hahainan ng sinigang na baboy na lumulutang ang taba. Uubusin ko yun. Pero tumatanda na ako. Ang aking panunaw, hindi na gayon kalakas. Ang aking presyon ng dugo, tumataas. Hindi ko ba sasabayan ang pagbabago ng aking katawan sa larangan ng pagkain? Sisirain ko ba ang aking sarili? Sa pagsasailalim natin sa alert level 2, pinayagan na ang basketball. At may nagbabasketball sa court. Umagang-umaga, madidinig mo ang talbog ng bola. Tanghali, nagpapahinga ka, maririnig mo pa rin ang talbog ng bola. Sa isip mo, umaga ngayon, wala bang pasok ang mga taong iyon? Hindi ba sila nag-aaral? Hindi ba sila nagtatrabaho? At kung sakali mang sila hindi nag-aaral at hindi nagtatrabaho, wala ba silang pwedeng itulong sa kanilang mga bahay? Kapag nakakita ka ng bata, may ngipin na dumidede pa, magtataka ka at magtatanong, hindi ba dapat magbago na? Pero mas magtataka ka kung may bigote na, pinapakain pa rin ng mga magulang. Dumidede pa rin. Hindi ba't panahon na para magbago? Hindi ba't nakakahiya, nakakainis? Hindi nagbabago? Lalo tigit papakinggan mo ang kanilang mga salita. Malulutong magmura, matutunog magmura, malulutong at matutunog magmura, hindi pa nila kayang pakainin ng mga sarili. Pagbabago.
babaguhin tayo ng panahon. Hindi ba nakakahiya kung nagbago ang panahon at ikaw walang pinagbabago? Pagbabago at panahon. Pangalawa, bigyan natin ng panahon ng pagbabago. Bigyan natin ng panahon ng pagbabago. Ang pagbabago ay parang pagkain. Napapanis, lumilipas, lumalampas, nag-e-expire. Gusto mo nang magbago, wala nang mababago. Gusto mo nang magbago, wala nang maniniwala sa iyo na nagbago. Hiniwalayan ka na ng asawa mo. Nilayuan ka na ng mga anak mo. Magpapakabait na ako, magpapakatino na ako, magpapakabuti na ako. Wala nang naniniwala sa iyo. Anong saysay ng iyong pagbabago? Magbabago na ako, hindi na ako iinom ng alak, hindi na ako gagamit ng bawal na gamot, hindi na ako magsisigarilyo. Kahit hindi ka na magsigarilyo, sira na ang baga mo. Kahit hindi ka na uminom ng alak, lusaw na ang atay mo. Kahit hindi ka na gumalit ng bawal na gamot, baliw ka na. Bigyan natin ng panahon ng pagbabago. Bigyan natin ng panahon ng pagbabago. Magbago. Unti-unti, dahan-dahan. Kung paano ang pag-angat, kung paano ang pag-unlad, kung paano ang pagyaman, kung paano ang pagtalino, baitang-baitang. Grade 1, grade 2, grade 3, elementary, high school, college. At unti-unti tumatalino, unti-unti yumayaman, unti-unti bumabait, unti-unti bumubuti. Bigyan natin ng panahon ang pagbabago. Tama, totoo, babaguhin tayo ng panahon. Tama, totoo, kailangan ng panahon para tayo ay magbago. Hindi minsanan, hindi panandalian, hindi sa isang iglap. Unti-unti, dahan-dahan, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Isipin nyo, 4 na taon ang hinintay ko sa kabkabin para bakbakin ang baku-bakong daan. At dumating din ang panahon. Dumating din ang takdang panahon. Pagbabago. Pangatlo, pagbabago. Panahon at pagbabago. Sa pagbasa ng mabuting balita, ang panawagan ni Juan Bautista na magbago ay nakapaloob sa isang panahon. Si San Juan Bautista nanawagan ng panahon sa kanyang sariling panahon. Sa ating panahon, anong panawagan na pagbabago ang hinihingi sa atin? Panahon ng pandemya. Anong pagbabago ang hinihintay sa atin? Isa sa mahigpit na alituntunin ay layo-layo. Hiwa-hiwalay. Iwas-iwas. Baka tinuturo ng panahon ng pandemya na tayo maging mapanuri sa ating mga ugnayan. Huwag kang lapit ng lapit, huwag kang dikit ng dikit. Baka kinakailangan hindi lumapit, kumagkos lumayo. Pansinin natin ang ating mga ugnayan. May mga ugnayan na nagpapahamak. May mga ugnayan na sumisira. May mga ugnayan na nangwawasak. Baka panahon na para lumayo. Baka panahon na para maglayo-layo. At ito, marahil ang pagbabago ng panahon ng pandemya, panahon ng halalan. Ano ang dapat baguhin sa panahon ng halalan? Lahat ng kandidato, isinigaw ako ang pagbabago. Lahat ng halalan, isa lang ang pahayag, magbabago. Ilang taon na akong naghahalalan? Ilang taon na akong bumoboto? Wala bang nabago? Nagamit na ang hakutan. Nagamit na ang bayaran. Nagamit na ang bangayan. Nagamit na ang siraan. Nagamit na. Ito lang ipinagbago ang ating lipunan. Si San Juan, na nanawagan ng panahon, panawagan ng pagbabago sa kanyang sariling panahon. Kung si San Juan ay naririto at mananawagan ng panahon, ng panawagan ng pagbabago sa panahon ng pandemya, ano kaya iyon? Kung si San Juan ay naririto at mananawagan ng pagbabago sa panahon ng halalan, ano iyon? Kailangan natin ng ikalawang kandila sa korona ng Adbyento at magliwanag. Kailangan natin ng korona ng Adbyento para maging mas maganda, para maging mas maaliwalas. Ito ang pagbabago na pangarap natin. Ito ang pagbabago na panalangin natin. Ito ang pagbabago na pang-asa natin. Ito ang pagbabago
na minamarapat natin. At itong panawagan ng mabuting balita, isipin niyo kung ang mga daang bako-bako, pinatag. Isipin niyo kung ang mga daang liko-liko, itinuwid. Mabuting balita. Sa misang ito yan ang ating panalangin. Pagbabago. Hindi pagbabago ng ibang tao. Pagbabago ng bawat isa. Hindi ang pagbabago ng lipunan. Pagbabago ng ating mga sarili. Hindi pagbabago ng panahon, kundi pagbabago natin sa ating mga sariling panahon. Sa misang ito yan ang ating panalangin. Kasabay ng pagliwanag ng korona ng Adbyento, ang pag-aliwalas ng ating kapalaran. Kasabay ng pagsaya at pagsigla ng korona ng Adbyento, sumaya at sumigla ang ating panahon.